Okay, mga kababayan ako, ito po Senate President Chis Escudero ay lahat ng mga prioridad na ni Pangulong Bongbong Marcos na mga batas ay tiniyak niya na matutupad. Ganito po kasipag ang ating Senate President na si Chis Escudero. Ganito po siya kasuportado. Ganito po niya kasuportado ang Pangulong Bongbong Marcos. Narito po yung balita niyan mga kababayan dito sa pahayag ni Senador Chis Escudero mga kababayan. President Chis Escudero na patuloy na kumikilos ang Senado para aksyonan ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinida rin ng Senador ang ilang top priority bills na pirma na lamang ng Pangulo ang kulang. Si Daniel Malastas sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, so far nagiging abala nga ang Senado sa pagpasa ng mga mahalagang prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Ayon kay Senate President Francis Escudero, kumilos sila para aksyonan ang mga prioridad ng administrasyon na bahagi ng Common Legislative Agenda ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero paglinaw ni SP Chis, quality pa rin kaysa quantity. Pagmamalaki pa ng lider ng Senado, tumugon ang Senado sa 12 prioridad na panukalang batas sa loob lamang ng mababa pa sa 30 session days mula nang umupo siya bilang Senate President noong May 2024. Sa ngayon, ibinahagi ng opisina ni Senate President Francis Escudero ang ilang panukalang batas na nag-aabang na ng pirma ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mga susunod na araw bago mag-focus ang Senado sa proposed 2025 national budget, target nila na makapasa ng 3 hanggang 4 na prioridad na panukalang batas ng administrasyon. Kanina naman, Angelique, sumalang ang panukalang budget ng PIDEA at Dangerous Drugs Board sa committee level dito sa Senado. Nais si Senator Raffy Tulfo na mas maging mahigpit at hindi hayaan na makalusot ang mga illegal na kontrabando. You let the customs decide kung ano yung amuin at anong hindi. Kung pinamoy sa inyo ng Bureau of Customs lahat ng mga madilis sa kargamento, yun ang amoy ng aso nyo. Lusot na lusot yung mga may sabit ng mga kargamento. So dapat, do not let the customs people decide kung ano yung mga papaamoy sa inyo. Dapat kayo magde-decide based doon sa dokumentong isasubmit sa inyo ng Bureau of Customs at babasahin nyo, pag-aaralan yung dokumentong yun na, mukhang ito, mukhang delikado, mukhang sabi ito Then, kayo magsasabi sa Bureau of Customs. Bureau of Customs, nakita namin sa record, sa listahan, itong karating ng dokumento galing China to, mukhang hindi ata magandang pagka-declare dito at kung ano nang pinagsasabi. Para sa amin, red flag to, amuyin ang K9 namin. Ganun ang gusto ko mangyari. Your Honor, ganun naman po talaga yung nangyayari kapag suspicious yung container. For example, yung nagparating is naka-red flag, yung kagad silang ginagawa din. Kung kinakailangan ng kamay na bakal gamitin natin para matigil itong problema natin sa droga na napupuslit palabas ng ating mga peer, then coordinate with the Department of Finance Secretary Recto, magaling naman yan. At I'm sure he will be more than happy to cooperate with you guys. Angelique, bukod sa pagtalakay sa mga priority bills ng administrasyon, abala rin sa kasalukuyan ng Senado, hinggil naman sa mga iba't ibang investigasyon tulad na lamang sa mga issue sa Pogo. Angelique? Okay, so ano yan? Sisingit din, ano yung scheduling ng mga hearing na yan? Mababawasan ba yan? Or dire-diretso pa para kailangan din natin matapos ang budget, hindi ba? Angelique, natanong na rin yan minsan sa mga senador na kasi alam naman natin dito sinasagawa yung investigasyon na mainit ngayon. Itong ang controversial na issue kay Alice Guo. Pero sinasabi naman ng mga senador, sapat naman yung panahon at sabay-sabay naman nila natatalaka yung itong 2025 national budget at the same time nagsasagawa rin sila ng mga investigasyon. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas. Ayan mga kababayan bukod sa sinasabi nga ni
Senador Chis Escudero na talagang yung mga prioridad ng mga batas na gusto ng mga batas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay perma na lang ang kulang, ha? Talagang gusto nila tapusin itong taon na to bago mag-break, mga kababayan. Kaya napakaganda niyan, ha? Ano kaya mga batas yan? Pero maganda pa rin balita na yan dahil ibig sabihin talagang natatrabaho yung mga senador, gumagawa talaga sila ng mga batas. Bukod dito ay itong si Senador Rapi Tulfo, no, nagbigay ng suggestion dito sa BI, ha? Na PDEA, sa PDEA na dapat paigtingin yung paghuli dito sa mga illegal na droga dito sa Pilipinas, mga kababayan, dahil ang sinasabi nga dito na Senador Rapi Tulfo na talagang dapat bantayan yung mga pier. Dapat bukod dun sa wag maniniwala sa mga ito boss. Ito yung papel namin, hindi dapat yung ganon. Kailangan mayroon pa rin aso na aamoy kung talagang droga yung laman o hindi, di ba? Kaya nga may budget kayo dyan na malaki sa PDEA, di ba? Kaya may budget kayo dyan para matapos talaga yung problema ng Pilipinas natin dito sa droga, no? Dahil sa totoo lang hindi matapos-tapos Oo, kahit anong panghuhuli ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kung nakaraan niya sinunog yung droga, nasa kitang-kita sa video, di ba? Binalita. Sinunog lang yung droga, di ba? Patunay lang yan talaga na hindi nangongonsente si Pangulong Bongbong Marcos sa mga illegal na droga. Talagang tahimik lang talaga siya. Ayaw niya lang gayaan si Digong kasi nga alam niya kasi na pagbaba niya babalikan siya. Kaya tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos, pero talagang umaaksyon siya. Di ba? Talagang gumagawa siya ng paraan para masawata itong mga illegal na droga na to sa Pilipinas. Karamihan naman dyan talaga mga Chinese Sila ang talaga yung mga number one dyan na may hilig talaga sila gumawa ng ganyan dahil meron silang kakayahan, meron silang pera, di ba? Malamang hula ko nga dyan nasa gitna ng karagatan niyang ginagawa sa gitna ng karagatan ginagawa yan para siyempre para hindi sila agad mahuli. Di ba? Hindi sila maluluso habang ginagawa sa gitna ng karagatan yan. Gwardyado ng mga dibarilyan. Siyempre sa gitna ka ng laot Anong ginagawa nyo dyan sa gitna ng laot kung wala kayong ginagawa dyan, di ba? Oras na ng uwi yan. Ba't nasa gitna pa kayo ng laot? Tapos ang sinasabi pa dito ni Senador Rapi Tulfo na talagang kamay na bakal dapat. Kamay na bakal. Totoo yan dapat kamay na bakal, pero wag naman na patayin yung mga maliliit. Kamay na bakal para sa mga drug lord, sa mga droga na nakakalabas dito sa bansa natin, mga kababayan. Kaya napakaganda. Good news po yan para sa atin lahat.